Sa ikatlong linggo po ng ating Christmas Around the World Special, tunguhin naman po natin ang isang bansa na matatagpuan sa Middle East, ang Israel. Ito po ang bansa kung saan mababalik tanaw ang pinagmula na mahalagang kaganapan sa likod ng kwento ng Pasko. Narito po ang aking inihandang special report. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Habang kaliwat kanan ng makukulay na ilaw, himig ng carols at kasiyahan sa iba't ibang bahagi ng mundo tuwing Disyembre, may isang bansa kung saan ang Pasko ay higit pa sa dekorasyon at regalo. Dito mababalik tanaw ang pinagmula ng mahalagang tagpo sa likod ng kwento ng Pasko, ang Israel. Matatagpuan ang Israel sa Southern Levant region ng Kanlurang Asya. May borders ito sa Lebanon sa parting hilaga, Syria naman sa hilagang silangan, Jordan sa silangan at Egypt sa timog kanluran. Ang Jerusalem ay tinuturing na government seat at proclaimed capital ng Israel, habang ang Tel Aviv naman ang pinakamalaking urban area ng Israel at economic center. Ang bansang ito ay kinukonsidera bilang Holy Land dahil sa sentral ito sa kasaysayan ng tatlong pangunahing relihiyon, ang Judismo, Kristyanismo at Islam. Mayorya ng populasyon sa Israel ay Jewish na nasa 73 to 75%. 18% naman ay mga Muslim at 1.9% lamang ang Kristiyano. Tinatawag din ang Israel bilang the Promised Land o ang lupang pangako ng Diyos sa kanyang chosen people. Tahanan ng Israel na maraming biblical site, kaya't ang pagbisita sa bansang ito tuwing Pasko ay talaga namang kakaibang experience. Dito makikita at mararamdaman ang presensya ng mga sagradong lugar mula sa Jerusalem hanggang Nazareth, kung saan ginaganap ang tradisyonal na simbang gabi, prosesyon at pilgrimage tuwing Pasko na dinarayo ng libo-libong deboto mula sa iba't ibang mga bansa. Pero ano nga ba ang koneksyon ng mga lugar na ito sa kwento ng Pasko? Base sa New Testament, sa Nazareth naganap ang Annunciation o ang pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria at inanunsyong magdadalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at isisilang si Jesus, ang anak ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, ang Nazareth ang may pinakamalaking bilang ng mga Kristiyanong Israelis. Ayon kay Bombo International News Correspondent sa Israel na si Marvin Lumbay, maluwag na niyayakap sa naturang syudad ang selebrasyon ng Pasko. Dito po ang pinagmulan po kung saan po ang Kristyanismo, no? Nandito po ay pinanganak po si Jesus, no? Although hindi naman po sa mismong Israel, no? Sa Bethlehem po siya mismo pinanganak, pero ang pinagmulan po ng kanyang magulang ay galing po sa Nazareth, no? Kung which is marami pong mga Christian po doon ngayon. Wini-welcome naman po nila dito ang Kristyanismo. Crucial din ang papel ng Jerusalem sa kwento ng Pasko dahil dito unang nagtanong ang tatlong haring mago tungkol sa bagong silang na hari ng mga Hudyo. Kaya't hindi mapagkakaila na sa tuwing Pasko, dinarayo ng mga turista ang mga lugar na ito para ipagdiwang ang Pasko dahil iba din talaga ang feeling na makatapak sa lugar kung saan tunay na nangyari ang mga nababasa natin sa Biblia. Ramdam na po ang Christmas po dito, although nagbukas na po ang mga ibang lugar po ng mga Christmas lights po nila, no? Katulad na lang po sa Jerusalem ay nag-umpisa na po noong November 30 ang Christmas lights presentation po dun sa Jerusalem. Located po ito dun sa King David Street sa YMCA. Maliban nga sa Nazareth, dinarayo din kapag Pasko ang Ben Gurion Boulevard na matatagpuan sa charming city ng Haifa. Mayroon din pong malaking Christmas tree na tinatayo po doon sa Ben Gurion Boulevard. Ito po ay sa magandang view po ito sa pagkatayuan.
Hindi rin pinapalagpas ng mga Israelis maging ng ibang mga lahi na mabisita ang mismong lugar kung saan ipinanganak si Jesus, ang Bethlehem. Sa Bethlehem na sentro ng kwento ng Pasko, tampok ang Midnight Mass sa Church of the Nativity, kung saan sinasabing nakalagak ang mismong lugar ng kapanganakan ni Jesus. Bagamat ang Bethlehem ay hindi parte ng Israel, kundi isang syudad sa West Bank sa Palestine, 10 kilometro ang layo mula sa timog ng Jerusalem, ayon kay Bombo International News Correspondent Marvin, malayang nakakapasok dito ang mga Israelis at mga turista. Yun nga lamang ay mahigpit ang seguridad na ipinapatupad. Malaya naman pong nakakapasok, ma'am, lahat ng turista na papunta po doon. Pero pagbalik po doon sa border, nagchichik po sila. Mayroon pong chinichik na mga turista. Depende po sa pag-akyat po ng mga border police po mula po sa Israel. So, mahigpit din po ang seguridad na papasok papunta sa Israel. Pero papalabas po ay makakalabas po kayo papunta doon. Siyempre, hindi din pinapalagpas ni Bombo International News Correspondent Marvin na ipagdiwang ang Pasko sa pamamagitan ng pagbisita sa Bethlehem. Sa katunayan, sa darating na December 19 ay kanila itong pupuntahan. Ngayong 19 pupunta din po kami. Halos kalimitan naman po ay napunta po kami doon tuwing December, no? Kasi doon po sa akin po ay doon po ko sineselebrate yung Christmas, no? At bukas na po yun, nag-open na po, mayroon na pong Christmas lighting po doon sa mismong manger po, no? Sa Manger Square, malapit po to sa Nativity Church. So mayroon din pong misa po doon, no? Lalo na pag December 24, nung pagsalubong po mismo sa kaarawan ng Panginoon. Hindi rin mawawala ang pagkain sa anumang pagdiriwang. At sa Israel, tampok ang mga pagkaing may halong Mediterranean at Middle Eastern flavors tulad ng lamb dishes, kanafe, ang hummus, ang olives at matatamis na tinapay. Madalas tumapat ang Pasko sa panahon din ng Hanukkah, ang Jewish Festival of Lights na nagtatagal din ng 9 na gabi tulad ng simbang gabi sa ating mga Katoliko. Ngayong 2025, nagsimula na ang Hanukkah kagabi, December 14, hanggang sa gabi pa yan ng December 22. Dahil dito, minsan ay sabay ang kasiyahan ng dalawang pananampalataya, kaya nagiging mas makulay ang panahon sa Israel. Kahit hindi lahat ay Kristiyano, marami ang nagbibigay respeto sa okasyon, lalo na sa mga lugar na may magkahalong relihiyon. Ang Pasko sa Israel ay paanyaya na bumalik sa pinagmulan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. At sa lugar kung saan unang sumikat ang tala ng Bethlehem, nananatiling buhay ang pangakong dala ng kapanganakan ni Jesus. Isang mensahe na hindi kayang paliitin ng panahon, kultura o distansya. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.